Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad. Inakay ko siya sa kanyang paghakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga hentil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo, at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguukat sa pag-ibig, upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. So the soldiers went and broke the legs of the first man, and then of the other man who had been crucified with Jesus. But when they came to Jesus, they saw that he was already dead, so they did not break his legs. One of the soldiers, however, plunged his spear into Jesus' side. And at once, blood and water poured out. The one who saw this happen has spoken of it, so that you may also believe. What he said is true, and he knows that he speaks the truth. This was done to make the scripture come true. Not one of his bones will be broken. And there is another scripture that says, people will look at him whom they pierced.